Sa gitna ng pagdiriwang ngayong Kapaskuhan, tahimik na nagdadalamhati ang maraming naulilang pamilya sa mga maralitang komunidad. Katulad ni Lian, pangatlo sa 7 magkakapatid. Noong Agosto 25, pinatay ang kanilang nanay at tatay, mga drug suspect, sa loob mismo ng kanilang bahay. Nung naantok na kami, natulog na kami, tapos pinatay na yung ilaw. Tapos, natulog na kami yan, yung mga sandali lang, mga alas 3. Yun po, doon po sila yan. Una po yung papa ko. Si mama naman po nagmamakawa, sinabi niya po na nag-ano po sila, tawag sumuko naman po sila, ba't nila papatayin ka sila. Tapos sabi sa akin ng lalaki, ano daw po, tumigil ka, barilin kita, tinutukan po ako ng baril. Sabi ng mama ko, wag po, anak ko yan, huwag yung babarilin. Madami pang pangarap yan, sabi ko ng mama ko. Tapos, binaril ko ng mama ko. Tapos yung papa ko, gumagalaw pa yung paa. Parang lumalaban pa siya. So, hindi niya na kaya kasi, tapos pa yung utak niya. Tapos po yung dugo po dito niya. Tapos lumapit ako sa kanya, niyakap po siya, kaya lahat po na dugo na sa akin. Niyakap po siya niyan. Sabi, di, naiwan niyo na ba ako? Sabi ko sa kanya, sabi niya, wala. Tapos yung mama ko naman po, pagyakap ko po sa kanya. Tapos pagkaganon ko po dito sa ulo niya, ginaganon-ganon ko yung ulo niya. Pagkaganon ko, nabutas hanggang dito na yan po. Kamay ko. Opo. Gaya ni Lian, 3 batang babae ang naulila ni Marco, isa ring drug suspect na pinatay noong December 10, Human Rights Day. 1 taong gulang pa lang ang bunso nila ni Isabel. Nagulat na lang po kami, biglang bumukas yung pinto. Pagkabukas po ng pinto, ayun, may mga pulis na pumasok. Tapos malalaking mama po sila, tataas, tapos tapos may mga sa katawan, yung bullet proof po, gano'n. Pinilit nila paalisin, pinalabas kami ng mga pulis. Yun, tapos nung pagkapwersa sa amin na palabasin kami, nakarinig na po ako nun ng putok. Sabi po nila, yung asawa ko po nakaluhod, nasa may pintuan namin, nagmamakaawa po sa kanila. Humihingi ng tawad. Na huwag nilang anuhin, ganun. Kasi hindi naman po makakalaban yun sa kanila. Tapos yun, yun, sabi nila, binaril na dito sa may dibdib. Tapos after siya, yun dun sa may dibdib, siguro po hinatak siya, papunta dun sa may durabox namin, sa may cabinet. Hanggang sa dun na siya napuruhan, yung binaril po siya sa ulo. May padron ang mga pagpaslang sa mga drug suspect. Nakabonet ang mga salarin at may unipormadong mga pulis na nakaantabay sa labas ng pinangyarihan ng krimen. Ganito rin ang nangyari sa tatay ni Ann na si Gilbert, isang matador sa palengke. Dumating daw po yung maraming pulis. Pagkatapos daw po, habang tumatawag po sa akin, may sinisira po yung bahay namin. Bali, sabi, may dala daw pong maso. Pinipilit daw pong sirain hanggang nasira po yung pintuan. After po nun, natutulog po yung tatay ko. Tapos po, nung nagising po yung papa ko, sabi niya po, sandali lang po, sir. Pagbukas nga po ng tatay ko, dapa, sabi ng pulis. Tapos sabay, pagkadapa po, biglang binaril agad. Sa leg po, tapos po sa ulo, bali, pusok po yung bungo ng papa ko. Tagos po siya dito sa kabila. Diyan po sa may loob ng bahay, tapos labas po yung utak. Ang sabi daw po, meron daw pong nakapampulis, meron naman daw pong mga nakasibilyan, tapos nakasuot po ng mask. Nakamas po sila para hindi po makita yung mukha. Bali, mata lang po nakikita, tsaka bunga. Tinataboy ng mga otoridad ang mga kaanak habang nililinis nila ang mga bakas ng krimen at umano'y nagtatanim ng ebidensya. Mga pulis nung time na pinatay yung anak ko, nagmamakaawa ako sa pulis na papasukin nila ako. Kasi mama niya ako hindi ako ibang tao na nanay ako. Bakit ayaw nila ipakita sa akin yung anak ko?
Hanggang sa naglupasay ako doon sa kalsada, nagmamakaawa ako na papasukin ako. Ay wala eh, pinagmumura ko nga lahat ng mga pulis doon eh para papasukin ako. Pero hindi sila naaawa sa akin. Kahit ando na ako na halos gumapang sa kalsada, nagmamakaawa ako sa kanila. Wala, tawanan pa ng tawanan ng mga putang inang mga pulis na yun dahil naka-uniforme sila. Sabi ko nga, lusubin nyo ang Malacanang, lusubin nyo ang Sandigang Bayan eh. Dahil andun ang mga big time eh. Ang anak ko big time, wala ngang makain. Walang pambiling gatas, di ba? O big time ba ang tawag doon? Palabas nila may baril. Sabi ko nga sa kanila, ay kayo ang may gawa niyan, hindi naman sa anak ko yan, inilagay nyo lang yun eh. Tanong ng lahat ng mga kaanak, bakit kailangan pang patayin ang kanilang mga mahal sa buhay? Kung tutuusin na may bisyo nga papa ko, pero kung sabihin natin nagtitinda po siya, dito sana po maganda po yung buhay namin ngayon. Tulad po niya, nakita naman pulis yung bahay namin. Ano lang naman po, trapal-trapal lang naman po yung dingding. Dapat alamin po nila muna yung background ng isang adik bago po sila pumatay ng tao. Yun po masasabi ko lang po, dapat pag alam naman po nila na sumuko na, pagbigyan po nila na magbago. Hindi naman po dapat lagi patay agad. Pwede naman pong ikulong, di ba? Kahit ikulong na nila ng habang buhay, at least andyan. Wala, sabihin ko lang po na kung sino man po gumawa niyan at saka sino po nagutos niyan. Nalalagot po sa akin, sasabihan ko po ng masama. Kasi po, mga magulang ko din yun, tapos yung dami po rin namatay. Sa barangay Bagong Silangan, Quezon City, kinakanlong ng simbahan ng mga drug dependent na nais magbago. Dahil sa kawalan ng comprehensive drug rehabilitation program ng gobyerno, nag-inisyatiba ang simbahan at komunidad para iligtas ang mga nalulong sa iligal na droga. Pumapasok dito dahil sa pwedeng walang hanap buhay, pwedeng nagkaroon ng problema sa pamilya, pwedeng dahil itinulak ng pagkakataon. Halimbawa, yung isang basurero, yung isang matador, kaya siya gagamit dahil kailangan niyang makasurvive dun sa baho. No? Kailangan niyang hindi makatulog sa kanyang gawain. Pero kung maayos yung kanyang buhay, hindi siya gagamit nun. Ito po ay malaking negosyo na may malaking kumikita at nakikinabang. Kaya nga, mayroong nagpuprotekta. At sino yung nagpuprotekta? Sa haba ng panahon, no, nahandun din mismo sa loob ng gobyerno. Hindi mawawala yung illegal na droga hanggang ang nagpapatupad din ng war on drugs ay yung involved doon sa illegal na droga. Christmas wish ng mga batang naulila sa war on drugs na mabuo ang kanilang pamilya. Alam nilang hindi na ito matutupad kailanman. Pero marahil, umaasa pa rin silang may makikinig at kakalinga sa kanila.